Hello guys! Good morning! Welcome back to my channel. So ngayon guys ay nasa trabaho ako at kasama ko yung alaga ko pero pinapakain ko ngayon. So ngayon ay Friday dito. So last day ng trabaho ko din kasi this week from Monday to Friday talaga ako dito sa kanila. Dahil yung nanay pumunta ng ibang bansa, isang linggo, yung tatay nasa trabaho naman. So kung tag-araw, sa araw naiiwan yung bata sa akin at sa gabi sa tatay siya guys. So yung trabaho ko dito sa kanila guys, part-time lang talaga. So yung trabaho ko pag isang linggo is 3 days lang. So, yung 4 days dyan, day off ko, guys. So, nagtratrabaho ako sa kanila ng 8 months na. Pero, sad to say, nasa March, mag-for good na sila at babalik na sila sa America. Kasi taga doon sila, guys. So, 6 years lang sila dito na nagsistay sa Turkey. So, babalik na sila ng America kasi mostly ng trabaho ng amo kong babae ay doon sa America. So, ngayon guys, pag-uusapan natin kung saan ako nanggaling at paano ako nakapunta dito sa Turkey. So, galing po ako ng Hong Kong guys. Galing po ako ng Hong Kong. Nagtrabaho ako doon ng 4 na buwan. So, ako yung nag-terminate ng contract ko sa amo dahil at that time, habang nagde-day off ako doon, a-apply ako ng agency papunta dito sa Turkey. So, nakakita ako ng agency doon, guys, na papunta dito sa Turkey. So, nang dumating yung visa ko doon sa Hong Kong, umuwi na ako ng Pinas para mag-process ng mga requirements ko kasi dapat legal yung pagdating ko dito sa Turkey, guys. Mahirap na yung mga documents mo is fake kasi mahuhold ka talaga sa airport. So, at that time, nag-terminate ako ng contract ko sa amo. 4 months lang ako dun sa Hong Kong. Tapos, umuwi ako sa Pinas at doon ako nag-process ng mga papers ko. But sad to say guys, na hindi ko mabibigay yung pangalan ng agency kasi nga, nag-stop na sila ngayon. Kasi yung may-ari ng agency, yung asawa niya ay taga dito sa Turkey. So, nag-stop na sila guys noong pandemic kasi yung may-ari ng agency na Chinese na taga Hong Kong, nandito na siya ngayon sa Turkey guys. So, nagsasama sila dito kasi yung husband is from Turkey. Pero, may mga kasamahan ako guys sa boarding house na nakadating sila dito through another agency. So, may alam ako sa Hong Kong na agency na hindi ko naman siya na-try pero nakadating yung mga kakilala ko dito through that agency. Yan ay East and West. So, sa pagkakaalam ko, yung mga amo yung gumagasto dyan sa East and West or maybe salary deduction yung ginagawa nila dyan din. Pag nandito ka na sa amo mo, nagsistart ng trabaho, siguro nag-hold sila ng pera sa salary mo. Tapos yung iba naman para sa'yo. And then, yung isang agency naman na sabi ng kasama ko kagabi sa akin na yung agency niya papunta dito ay yung 9K sa Manila. So, yung 9K para siyang may tie-up dito sa Turkey. So, tinanong ko siya kung magkano yung gastos niya. Sabi niya wala siyang ginastos kasi nga shoulder lahat ng amo yun. Yun yung pagkakasabi niya sa akin. So, shoulder ng amo yun papunta dito. So, hindi ko lang alam. Pero, i-try nyo, hanapin yung 9K sa Manila at mag-ask kayo. And yung isang agency is dito mismo sa Turkey. So, legit na legit sila na agency. Pero, hindi ko lang alam kung magkano yung gagastusin nyo, guys. So, lahat naman gumagastos. Kahit ako nung nag-a-apply ako, gumagastos ako. So, nakagastos ako siguro ng 60K. So, nandyan 60 pesos sa pera natin. Papunta dito. Lahat-lahat na yan, guys. And yung isang agency is dito mismo sa Turkey. So, sila yung maghahanap ng employer mo. So, merong mga employer na gusto nila, sila yung gagastos sa'yo pagdating dito. Pag mag-process ng mga requirements mo, papunta dito, guys. So, maraming mga mababait ng mga amo na willing silang gumastos ng mga gastusin from Pinas going here. And kahit yung mga ticket mo, sila yung bumibili, guys, papunta dito sa Turkey. So, ayan yung kagandahan, guys. And in terms naman, guys, sa sahod, yung pinakamababang sahod, for example, first timer ka sa Pinas, guys. So, pupunta ka dito sa Turkey. So, yung pinakamababang sahod is $800. So, every week, nagde-day off ka ng 24 hours.
And then, meron kang 100 tele na, meron kang 100 tele guys na transportation. So, ginagamit mo yan pang pamasahe sa mga bus dito or sa train. So, binibigyan ka ng 100 tele guys. And then, minsan may mga amo na mababait, binibigyan ka ng, for example, sa day off mo, dadagdagan yung sahod mo or sa holiday mo, bibigyan ka ng $100, parang ganun. Katulad ng mga kaibigan ko guys, binibigyan sila ng $100 pag nag-holiday guys. So, depende sa amo. Maraming mga mababait talaga na amo dito. Pero yung amo ko guys, yabanji siya or foreigner siya dito, hindi siya taga dito talaga. Okay, taga-ibang bansa siya, pero mabait din at sobrang bait. Okay, sobrang bait siya at minsan nagbibigay siya sa akin mga gamit naman yung binibigay sa akin, mga kwentas, earrings, ganun, mga damit, bags, yan yung binibigay sa akin. And sometimes nagbibigay din ng extra money guys sa day off ko. For example, natatanggap ko yung sahod ko every month. So, dinadagdagan niya yung sahod ko. So, mababait talaga guys yung mga amo dito sa Turkey, lalo na pag foreigner. And also, yung mga local, mababait din sila dito guys. Kasi marami akong alam na mga Pinay dito na yung mga amo nila, mababait din. So, dapat talaga matyaga tayo dito sa trabaho. Kasi pag nakikita nilang matyaga ka talaga sa trabaho, may binibigay silang parang compensation din na ay maano siya, matyaga sa trabaho. So, dadagdagan natin yung kanyang sahod or ganito. So, pag nagustuhan ka nila, kahit 800 yung sahod mo first timer, dadagdagan nila yan para hindi ka umalis sa kanila. Yan yung tipo ng mga tao dito guys. Kasi yung mga Pinay, napaka-demand talaga dito sa Turkey. Lalo na pag maganda yung English mo or English major ka dito sa Turkey. Gustong-gusto nila na yung mga anak nila is matuto mag-English. Kasi sila dito guys, yung mga tao dito sa Turkey, hindi marunong mag-English. Kaya gustong-gusto nila na yung mga anak nila is marunong magsalita ng English kasi napaka-importante para sa kanila guys. So, ayan po. And sa mga gastusin, pero yung pagkakaalam ko ngayon guys, hindi mahal ang gastusin papunta dito sa Turkey. Hindi siya katulad ng ibang bansa, like pupunta ka ng mga Europe countries. So, hindi siya ganun kalaki papunta dito sa Turkey. So, hindi ganun kalaki yung gagastusin mo guys. So, magagastos ka guys, pero mababawi mo naman. So, ayan yung pagkakaalam ko guys. Kasi gumastos ako, pero nabawi ko naman kaagad. And, nagkautang ako sa Pilipinas, pero naano ko din, nababayaran ko din kahit papaano. So, ayan guys. Sana ma-inspired kayo sa mga gustong mag-apply papunta dito. So, ayan lang guys for today. At kung meron kayong katanungan, pwede kayong mag-ask dyan sa chat box or mag-drop ng inyong mga message. So, ayan lang po guys. Maraming salamat.